Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Maganda po ang araw ngayon, kaya nagbilad tayo ng mga winter blankets natin. At siya nga pala, maraming salamat sa mga bumati sa akin kahapon. Pero babatiin ko rin kayo. Ito nga, medyo nakapula-pula tayo. Kasi nga, noong February 14, ito yung tinatawag na Valentine's Day. Ano nga ba ang Valentine's Day? Usually, ito na yung tinatawag na Lover's Day The Day of Love, na parang masyadong romantic na rin ang dating. Kinukuha pa nila yung pula, ginagamit-gamit pa yung mga kulay-kulay, halimbawa yung mansanas. Yung mansanas nga daw, pulang-pula. Totoo. Tapos, hugis puso. Na kung saan sa ibabaw, medyo pa-curve din. And then, yun nga, hugis puso. Pulang-pula, hugis puso. At kung kakagatin mo naman, juicy. Kaya, parang nagiging simbolo rin ng pagmamahalan na itong mansanas. Kung baga nga daw ba ito daw yung kinain ni Adan at saka ni Eva nung sila nagkasala. Bakit mansanas? Ito po lang, haka-haka or wala talaga ito sa Bible na mansanas talagang kinain ni Adan at saka ni Eva. Pero ang punto po natin ngayon, of course, ito ngayon nakapula tayo. Gusto nating batiin ang lahat-lahat, isa't isa, ng Happy Valentine's Day. At trivia lang po natin, ang pangalang Valentine's ay hinango yan sa isang martir na naging santo, kaya Saint Valentine. Ito namang si Saint Valentine ang talagang isa sa kanya mapagmahal. Kaya itong Valentine's Day ng santo, martir nga siya At dahil sa pagmamahal niya, ginamit o tinawag na itong Valentine's Day. Kaya lamang sa mga nakalipas na taon o henerasyon, nagiging simbolo na rin ito ng mga romantic relationship. Pagmamahalan nga, pero ginamit na mga affections, love relationship. At ayun, ang tingin na ng iba para sa mga jowa, mga boyfriend, girlfriend. Pero sa totoo nga lang marami pong uri ng pagmamahalan. Tulad ng limbawa ngayon dito, medyo napasabak tayo dito dahil sa nagiging mahal ko na rin ang pagbi-video. Although hindi ko naman inaasahan yung mga nagiging YouTuber ka, influencer ka, at kung ano-ano man ang mga benepisyo dyan. Wala po sa akin yan. Pero naging mahal ko na rin itong gawain na to. At bilang isang teacher, talagang mahal ko magsulat-sulat. Kaya andyan yung araw-araw na lapis ni Cadano na pinopost ko sa aking Facebook account. At kung hindi ko man ano-anong araw-araw, Monday to Friday meron yan. Pero sa ngayon, nakatapos na rin ako. Ipopost ko lang. Kanina, may naipost na ako kanina. Kahapon nga, we talk about AI, artificial intelligence. And since February 14 ngayon, gusto kong matumbok lang natin itong mga pagmamahalan. Mahal ko ang pagsusulat, mahal ko na rin itong mga ganitong kamera. Ang iba, mahal nilang magluto, mahal nila yung mag-window shopping tulad ng asawa ko. Yun talaga ang kinagigiliw-giliwan niya mag-window shopping kahit na walang pera. Nag-aabang-abang na kung kailan magkaroon ng promo, mga discount doon.
Pero andun pa rin yung pagpapahalaga. Mahal mo yun. No? Pero walang romance doon. No? Ang isang kung bakit nagiging twist ng mga nobyo nagmamahalan itong Valentine's Day. Kasi nga, yun, sa relationship ng boyfriend-girlfriend, they think na rin, dahil nga sa ng mga nagiging modern, anong tawag natin ito, modern world, na andun na yung love na kumbaga nasa gitna na lang ng dalawang paa, yung kinagigiliwan ng nobyo. You know what I mean. Nagkakaroon na lang sila ng love, celebration kung meron silang sexual activities. They go out and then have a date. Pero ang talagang tingin nila doon na talaga na meron silang sexual relationship. Tawagin nating pagmamahalan yon. Pero wala pa yun sa ganong stage eh. Unang-una andun ang pagmamahal ng Diyos, kaya nilikha ng Diyos ang tao. So yun ang God's love. Kaya lumikha siya ng tao. Now, ito namang si lalaki, si Adan, at saka si Eva, andun na rin yung pagmamahalan ng dalawa. Bakit nga ba babae at lalaki ang ginawa ng Diyos? Dahil sa sila ay para sa isa't isa. Nabasbasan ng Diyos o dapat mabasbasan ng Diyos itong si lalaki at saka babae. Kumbaga, may marriage blessing na kung saan, kung meron na silang relationship, andun na rin yung tinatawag na MU, mutual understanding, at mapunta na sa kasalan na magkakaroon sila o magiging conjugal relationship ang kanilang nararamdaman o ipakita sa isa't isa. Of course, sa ngayon, lalaki ang umiibig at umuunang naliligaw, tatapatan naman ng babae na okay na sila na, jowa na sila. So, doon na yung mutual relationship and conjugal love relationship. So, God's love, mutual or conjugal na love. Now, kung magkakaroon man, matapos silang may basbas, may kasal, magkakaroon sila ng anak. Kasi sa pagmamahalan nila, andun na yung sexual activity, relationship. Magkakaanak sila ngayon. Now, being father and mother or parents, kailangang mahalin nila yung anak nila. Pero hindi sexual, romantic love ang andun. It's parental love relationship. So love pa rin yun ng mga magulang sa kanilang mga anak. So that's another kind of love. Now, pagmahal ng parents yung anak, susuklian din ng anak yung pagmamahal ng magulang. Ano naman yun? Yung tinatawag na filial love. Pagmamahal ng anak sa mga magulang. Kaya ito'y mga iba-ibang uri ng pagmamahal na pwede natin ring i-celebrate pagbibigay ng halaga, pagpapahalaga sa ating pagmamahal sa ating mga magulang, pati na rin sa ating mga kapatid. So babatiin mo rin hindi lamang yung nobyo-nobya mo, kundi pati na rin yung magulang mo, mga kapatid mo, mga kaibigan, barkada mo, auntie, uncle mo, pinsan, dahil sa mahal mo sila. So, God's love, conjugal love, merong parental love, meron ding filial love. Sa mga kapatid mo naman, idagdag na natin siblings love. Mahal mo yung mga kapatid mo, mga barkada o kaibigan mo.
Eh, yung mga teenager naman, no, may MU na silang ganyan, pero bata pa sila, hindi pa sila kasal. Hindi pwedeng conjugal relationship agad-agad sila. Nagka-relationship nga, hindi na nila ma-control, wala na silang self-control. Na? Paano yun magiging God-centered relationship? Na? Nagkakaroon na sila ng hangarin sa isa't isa, na? Between their two legs, na? Nagkakaroon na sila ng hindi lang damdamin, kundi na gusto na magtalik, na? Premarital sex. Kaya ang nangyari tuloy, andun, na? Teenage pregnancy. Lalayasan ng isa na naging single mom or single parent. Na? Kaya kailangang maintindihan natin itong mga uri ng pagmamahal. Na? Ngayon, andun na nga yung mga very obvious. No? Wala akong ka-Valentines. Ang tinutukoy pala nila doon, wala silang nobya, wala silang nobyo. No? Pero maraming tao na pwedeng mahalin. Magulang mo, of course, ang Diyos, ang magulang mo, ang kapatid mo, ang mga barkada, kaibigan mo, pinsan mo, ganitong uri ng pagmamahal. Suklian mo ang pagmamahal ng magulang mo. Pero maraming butas din dito no? Dati-rati nagmamano ang mga anak sa magulang. Di po ba? Respeto ito. Kultura na ng mga Pilipino rin ito. Sa mga Hapon naman, andun sa kanila yung tadayma, pagdating galing sa labas, tadayma, magbaw, ganon. No? Nagpapahiwatig sila doon sa nila, kumbaga paggalang sa kanilang mga magulang. Nagmamano ang mga Pilipino, pero paglaki nila, wala na yung mano-mano wala nang kiss. Nahiya na silang halikan yung mga magulang nila. Kaya nawala na yung pagpapahalaga ng mga anak sa kanilang magulang. Bakit naging mahiyain yung anak? Kahit na nga sa hapagkainan, nilutuan ka na ng magulang mo, andyan na yung pagkain, pero hindi ka naman nananalangin pag kakain ka na. Ang karap mo pa, parang appetizer mo, yung cellphone pa. Hindi mo na nasabing, uy, ang sarap. Sinong nagluto nito? Ang sarap-sarap. Thank you po thank you na, andun ka na sa cellphone, kung ano-ano na yung tinitingnan-tingnan mo habang kumakain. Sometimes, hinto ka sa kain, andun ka pa rin sa cellphone. Kaya, yung respeto at paggalang, dapat, i-preserve natin yun. Gawin nating tradisyon talaga at ipakita natin. Sa mga magulang naman, ito yung isa. Kailangang masubaybayan, magabayan ang mga anak sa mga kanilang paglaki. Lalong-lalo na sa mga sensitive age nila. Dahilan nga sa etong mga conjugal relationship na wala pa sa tamang takdang panahon. Kailangan maturuan sila kung kailan pwede. Kung ano yung premarital sex, ano yung mga mutual relationship, mga ganyang bagay. Kailan at papano. Or else, kung magtatanong-tanong na lang sila sa mga kaibigan nila na ang damdamin din nila ay parehas lang sa kanila, wala na. Bardagulan na. Isa pa, pagmamahal ng anak sa magulang na OFW, long distance relationship. Pinapadalan ka ng pera para tuition fee mo, allowance mo,
pagkain mo, no? O ganun din sa mga asawa. Pero ginamit mo sa mga personal mong gustuhin, na kagustuhan. Na. Kaya ang pagmamahal talaga ay hindi basta-basta lamang sa February 14 na ang akala nila na romantic relationship na love relationship na merong affection, merong romance, no? Hindi po doon. No? I-exercise natin yung totoong pagmamahalan. Na? Okay po. Na? Naway nakuha nyo ang isang mensahe dito. Na? Si Saint Valentine po, piyesta po ni Saint Valentine ngayon. Sa mga Kristiyano, ito po ay araw na piyesta ng araw ni Saint Valentine. Hindi po ito doon na lamang sa love relationship. Okay po, maraming salamat mo sa inyong pakikinig. Ito naman si Sir Cotaylo sa ating Sunset Moments. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. Thank you. Happy Valentine's Day.